Purihin natin ang ating Panginoon. Siya ay ating tagapagligtas at siya din ay hari. Yan ang dahilan ng kanyang pagparito. At siya ay ating tagapagtanggol laban sa espiritual na labanan sa mundong ito ng kadiliman at pamumuno ng diablong si Satanas. Ayaw niya talaga ng mga bata at mga matanda ay magpasakop sa Kanya bilang hari, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Kaya ang isyu ng Kapaskuhan ay isyu ng labanan, isyu yan ng gera. At yan ang problema sa pagdiriwang ng mga Kapaskuhan sa panahon dito natin at maging sa ibang bansa. Natatabunan ang tunay na kahulugan na ito'y patungkol sa kaligtasan. Ito'y patungkol sa kababaang loob ng ating Panginoong Diyos upang tayo'y abutin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y iligtas at bigyan ng tunay na buhay. Buhay sa Diyos, buhay na walang hanggang. Yan ang issue. Kaya mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, hindi tayo makatatakas sa providensya ng Diyos sa ganitong mga pagdiriwang sa ating pamilya, sa ating bansa, saan man sulok. Galing ako sa Saudi Arabia ng 7 taon, kahit sa pinagbabawal na lugar ay hindi kayang mapigilan ang mga ganitong pagdiriwang. Sabalit, nabigyan tayo ng pagtuturo at pangangaral sa pulpito ng ito ang tunay na kahulugan ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ay hindi lamang pagtutubos at pagliligtas, ito'y labanan, ito'y espiritual na labanan. At ahamunin ko mamaya ang bawat isa sa inyo kung ang kinantaba natin ay ginagawa mo sa lahat ng panahon, sa hirap at ginhawa. Siya ba'y iyong talagang pinapupurihan? Siya ba talaga ang iyong hari na sinusunod? O ikaw ang naghahari sa buhay mo? Ang gusto mong siyang masusunod, hindi ang haring Panginoong Jesucristo. Sa kaparehong araw ngayon, noong 1941, panahon niya ng World War II, alam ninyo, ang dinanas natin bilang isang bansa, kasama diyan sa gera na yan. At para mapatigil yan, yung makapangyarihang mga presidente ng Amerika at ng Britain, si Churchill at si Roosevelt ay nag-usap sila. Paano sila mag-unite? Paano ito mapigilan ang mga axis of evil, ang mga masasama na nagwawasak ng mga buhay, ng mga bahay. Gusto nila na sa kanilang tinatawag na unified goal ay masiguro nila ang buhay, kalayaan, independence, and religious freedom to preserve the rights of man and justice. So yan ang tinatawag noon at hanggang ngayon na United Nations para makamit ang kapayapaan, kaligtasan ng mga biktima ng gera at magkaroon ng tunay na buhay at kapayapaan, kasganaan. Pagdating sa buhay espiritual, matagal na ito pinag-usapan ng Diyos na Trinidad. Magmula sa walang hanggang, pinanalano na ng ating isang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Paano wawasakin ang kadiliman at ang diablong si Satanas at paano ililigtas ang mga makasalanan at mabibigyan ng buhay na walang hanggang at sasama sa kanyang piling sa walang hanggang bagong langit at bagong lupa na wala ng pagluha. At yung eternal na plano na yon ay na-set in motion sa pagparito ng anak ng Diyos. At yan ang unang Pasko. Kung ang Pasko ay pag-alala sa pagparito ng ikalawang persona ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos at tunay na tao, sa pagparito niya, alalahanin natin ito na ang ating Panginoon ay talaga buong puso't kaluluwa. Sinagupa ito upang tayo ay matubos
upang tayo maligtas. Sa pinag-aralan natin ng mga nakdaan sa serye, nakita natin dito ang pahayag ng pangalan ay Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Magliligtas siya ng kanyang bayan. Saan? Sa kanilang mga kasalanan. Mateo 1:21 hanggang 23. At siyang Emmanuel, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Yan ang Pasko kung ang Pasko'y pagparito ni Kristo. Ang tanong ay ito, sino nga ba talaga ang kanyang ililigtas? Malinaw kung ikay Hudyo at alam nila silang prioridad. Pero nakita natin sa mga pahayag ng Diyos, doon pa lang sa pahayag niya kay Abraham, Genesis 12, siya'y pagpapalain at magiging daluyan ng pagpapala sa lahat ng mga bansa. At sa Ebanghelyo ni Juan 3:16, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa mundong ito na makasalanan, ibinigay niya ang niyang kaisa-isang anak, upang ang sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sa makatuwid ang kanyang ililigtas, hindi lang mga Hudyo, kundi mga Hintil. At nakita natin itong talata mula sa Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ipinapahayag dito sa binasa natin sa chapter 2, pagkatapos ipahayag kung paano siya pinanganak ng isang birhen. Imposible sa Diyos, walang imposible. Isang birhen upang ma-preserve ang ating Panginoon sa kasalanan. Kaya ang ating Panginoon, sa day 1 pa lang, kahit pitos pa lang siya'y banal, banal, banal. Tanging tagapagligtas. Yun ang dahilan kung bakit ginamit niyang instrumento ang mga ordinaryong tao. At dito ay pinakita sa atin kung paano siya ay pinipreserve para sa labanang ito. At nakita natin dito sa chapter 2, ang mga pagano, hindi mga mananampalataya, hindi Israelita, hindi kabilang sa bayan ng Diyos, kundi mga taga-Babylonia. At ngayon ay sa Iraq ito. Malapit sa Iran, Iraq. Alala niyo yung istorya ng Israelita dahil sa kanilang katigasan ng puso, sa kabila ng mga pribilehyo nila, matitigas ang puso. At sila'y pinatapon sa Babylonia. Winasak ang Jerusalem. Pinatapon sila, kasama doon si Daniel. At itong mga pantas na narinig natin dito, marami silang informasyon. Maring sila yung mga manghuhula, mga astrologers. Pero nalaman nila ang Biblia na may hula. Kagaya sa Micah 5 verse 2, talaga sa Bethlehem. Pero hindi nila alam ang maraming impormasyon tungkol sa Panginoong Yesus, kagaya mo at kagaya ko, na may kompletong Biblia. At linggo-linggo, kung linggo-linggo, ikay nakikinig. Mas marami kang alam. Sila, walang masyado. Pero ang Diyos ay soberano. At nakita natin dito, ang mga pantas na ito ay ginabayan ng Diyos. Ginamit ang star. Whatever kind of star. Basta yan ay star mula sa Diyos. At ginamit ito upang ang mga pagano, ang mga hindi mananampalataya, ang mga makasalanan sa kapangyarihan at habag ng Diyos, sila'y ginabayan at naglakbay sa malayong lugar. Walang grab, walang train, walang bullet train, walang habal-habal. At maraming panganib. Subalit sila'y tumugon, sila'y naglakbay sa panawagan ng Diyos. Sila'y tumugon, kagaya ng mga pastol, maraming diskasyon. Tumugon sa panawagan ng Diyos, sa pahayag ng Diyos na ipinanganak sa araw na ito, ang tagapagligtas. At dito, siguro magit 1 taon o 2 na ang Panginoong Yesus. Naglakbay ang mga pantas. At nakarating sila sa Jerusalem, na kung saan ipinanganak ang tagapagligtas. At sila'y nagtanong
sa mga tao, sa mga relihiyoso, walang alam sa pagparito ng Panginoon. At mamaya i-apply ko yan sa buhay ng mga tao na relihiyoso at madalas din nagsisimba. Pero hindi masyadong kilala si Jesus. Hindi masyadong nagpapasakop. Subalit sila kahit maraming hadlang, nakarating sila. Maliwanag sa simula pa lang, sinabi nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? O ano ngayon? Nakita namin yung star niya. Oo ngayon, naparito kami para siya sambahin. Ayan. Yan ang matinding statement dyan. Matinding statement yan sa haring existing noon, si Haring Herod, na makapangyarihan at maraming pinapatay. At ngayon may hari na darating. So nayinig sila at pagkatapos, nakita natin sa gabay muli ng star ng Diyos, sila'y nakarating doon sa tirahan nila, hindi na sa sabsaban, lumaki na ng kaunti si Jesus. At dito, yung maliit na bata, mahina na bata, o kung ano yung bata na nakikita mo dyan, dahil totoong tao talaga siya. Nakikinig ka ba, bata? Ganon ang nakita nila. At ang matindi yun, sinamba sila ng mga pagano, walang masyadong alam sa Biblia. Hindi karamihan iba sa inyo, ang dami yung theological na kaalaman. Ito walang masyado. Pero sila'y nagpataripa at sumamba at nagkaloob dito sa kanilang sinamba na hari, ang Panginoong Hesukristo. Yan ang Pasko ko, ang Pasko ay pagparito ng Panginoon. Tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas, tagapagtanggol natin. Laban sa kaaway, sa kadiliman at kay Satanas, sa kasalanang nanatili sa puso at sa sanlibutan. Tinalo lahat ni Kristo at siya'y namatay at muling nabuhay at dineklarang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nang sa ganun ang bawat dila, Filipos 2, ay magsabi na siya'y Panginoon at ating Diyos at tagapagligtas. Naririnig din natin yung awit na We Three Kings on Orient are. Tuwing Pasko, may mga kamalian to kasi yung talata dito, wala naman sinabi kung tatlo ba talaga sila. At hari ba sila? Hindi sinabi. Mga wise men, mga pantas. Subalit malinaw ang Diyos na sovereign, na may puso talaga, ayaw mapahamak ang mga makasalanan. Siya'y makapangyarihan na gumagawa para dalhin ang mga tao sa tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. At sila na naligtas ay sumamba, magalak sa pagsamba, magalak sa paglingkod, magalak sa pangako niya ng bagong langit at bagong lupa. Yan hamon sa inyo. Mas mapalad kayo kaya sa mga pantas. Itong mensahe dito sa salita ng Diyos. Nakita natin sa buong Biblia, si Jesus talaga ay Panginoon. Tunay na Diyos. Tunay na tao. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba. Siya lamang. Yang hamon sa iyo, hamon sa iglesyang ito. Hamon sa nakikinig dahil recorded ito. At makarating ito kung sang sulok ng mundo. Mundong pag-aari ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa Juan chapter 1. Ito ang mensahe para sa iyo. Sambahin natin sa lahat ng panahon ang ating
Panginoong Heso Kristo bilang tunay na banal na Diyos at Hari ng buong sandaigdigan. At siya'y ating mahalin, siya'y ating purihin, siya'y ating pagtiwalaan, at ating alayan ng nararapat na paglilingkod para lamang sa kapurihan ng Diyos. Yan ang mensahe dito sa kwento ng mga pantas. The wise men, the magi, from the east, naglakbay, hinanap, natagpuan, sumamba. May pagbabago. At yan sana ang mangyari sa iyo. Hindi palaging pareho. Kung talaga natagpuan mo si Kristo o natagpuan ka niya, at ikaw ay nabigyan ng kaligtasan, ikaw ay taong makikilala sa pagsamba, ikaw ay taong makikilala sa paglilingkod, ikaw ay taong makikilala na puno ng pag-asa. Kung hindi ganyan, nawa ma-revive tayong lahat yan. At sa mga bata, mga kabataan at matanda, magpakatalino kayo. Hindi lang sa mga bagay na pangsanlibutan, kundi pang-eternal na buhay mo. Dahil dalawang lugar lang ang patutunguhan ng tao. Kasama niya o hiwalay sa kanya. Tatlong bagay. Number 1, makikita natin dito ang pangunguna ng Diyos para dalhin ang makasalanan sa paanan ni Kristo. Ang Diyos talaga ang nag-i-initiate, hindi ang tao. And then, makikita natin sa pangalawa, mayroong pagtugon at pagsamba kay Kristo. Kagaya ng makasalanang pantas na ito, kung ikaw ay nakatagpo dahil natagpuan ka ni Kristo, mayroong kang response, mayroong kang pagtugon. Hindi pwedeng bato ka lang dyan. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Hindi ka parang tuod lamang dyan, na parang nakikinig lang ng mga istorya ng mundo. Personal ito. Number 3, makikita natin dito ang kanilang pag-aalay. Anong resources meron sila sa haring ito? Hindi pwede na hindi matigatig ang puso mo at kaluluwa mo. Yan ang bagay na ating makikita dito, mga minamahal. Number 1, makikita mo sa verse 2 and verse 9. At maraming talata sa buong Biblia na hindi ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Hindi ikaw, hindi ang mga pantas, hindi ang sinuman. Dahil sa iyong talino, dahil sa iyong galing. Kaya ka nakalapit sa Panginoon, kaya ka Kristiyano ngayon, kaya ka naglilingkod ngayon, hindi dahil sa sarili mo. Makikita natin dito sa talatang 2 ng chapter 2 ng Mateo na itong mga pantas na ito na ginabayan ng Diyos, sila'y naglakbay mula Iraq hanggang Israel sa Palestine. Walang modern na mga sasakyan, maraming hirap. Pero nakita natin na ginabayan sila sa verse 2, nakita namin ang kanyang bituin. Ang bituin ng Diyos. Lahat na nakikita mo sa himpapawid, sa lupa o sa ilalim, yan ay kamay ng Diyos. At ginamin ito sa particular na layunin na dalhin ang mga paganong ito na maaaring hindi sila hari, maaaring nagsiserve sila sa mga hari, and therefore sila ay mga dignitaries. Sila ay mga matataas na tao, kinikilalang tao, ginagalang na tao doon sa Babylonia. Pero sila ay ginabayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikhang bituin sa silangan.
And then sa verse 9, nakita uli nila ang bituin sa silangan hanggang sa makita at gabayan sila. Doon sa kinalalagyan, sa verse 11, nakita nila ang sanggol. Kasi sa verse 10, tumigil na doon ang bituin. Labis silang nagalak na makita nilang bituin. And then, makikita natin sa verse 9, at tumigil doon, tumapat doon sa bahay. Ang daming bahay din doon eh. Pero specific, yung gawa ng Diyos, malinaw, particular, itong mga makasalanan, itong may pagano, na kung hindi kikilos ang Diyos, wala talaga silang magagawa. Kagaya mo at kagaya ko, dinala sila sa probidensya ng Diyos doon sa eksaktong spot ng bahay. Hindi sila dinala sa palasyo ni Herodes. Wala doon ang sanggol na hinahanap nila. Wala sa mga garang bahay, mga palasyo, wala. Nandun sa ordinaryong bahay. At nakita nilang ordinaryong bata. Pero nakamamangha na sila nagpatira pa at sumamba. So ang punto dito, mga minamahal, issue ito ng labanang espiritual, issue ito ng eternal life, issue ito ng kaligtasan, at hindi ikaw ang unang gumawa niyan. Makikita natin sa mga maraming mga talata ng Biblia. Efeso chapter 2, 1-3, ang tao ay patay, ang tao ay pasaway, ikaw ay patay, pasaway, anak ng kapuotan. Originally, kung hindi ka pa Christian, ganyan ka pa rin. Kung ikaw ay Kristiyano na, huwag mong kaligtaan kung sino ka. Huwag kang magyabang. Wala kang ipagyayabang. Wala tayong ipagyayabang. Mga patay, pasaway, anak ng kapuotan. In verse 12 na Efeso 2, mga wala kay Kristo, walang Diyos, walang pag-asa. Ganyan ka. Kaya gusto namin maging Kristiyano ka, mga bata, mga matanda. Naintindihan nyo ba? Kung bakit kami dito ganun mangaral? Kung minsan lumalakas ang boses, dahil gusto namin talaga mabago ang buhay nyo. Hindi kayo manatiling patay at kaaway at pasaway. Hindi kayo manatiling walang Diyos, walang pag-asa. At ito ang magandang balita. Ito ang natagpuan na mga pagano na walang Diyos. Namamatay na pagano na walang Diyos. Maliban ng Diyos. Sa kanyang habag at pag-ibig at kapangyarihan, ikilos ka. Ayan ay makikita din natin sa maraming talata sa Bagong Tipan. Roma 3:11. Walang isang nakakaunawa, walang isang umahanap sa Diyos. No one is righteous, not even one. Juan 6:44. Walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nakita niyo ba mga talatang ito? At marami pang iba. Ang punto dito, una sa lahat, nakita natin ang Diyos ang dapat papurihan. Ang Diyos ang dapat kilalanin sa dakilang pagtutubos niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, hindi nyo kailangang tumingala para maghanap ng star pa na ganoon. Wala. Kung naririnig mo ang salita ng Diyos, linggo-linggo, nagbabasa ka ng Biblia, may Bible study, ano namang paraan, kamay iyan ng Diyos sa iyo. Kami, instrumento lamang dito. Sa mga susunod na panahon, wala na kami dito, babalik naman sa alabok. At umaasa na siya'y magtatayo muli na mga magsasalita sa inyong mga puso na magandang balitang ito. The point is, ang Diyos na soberano, ang kumilos, nag-initiate, unang nag-initiate upang ikaw ay matubos at maligtas. At hanggang ngayon, mga bata at mga matanda,
tinatawagan kanya. Come to me. Matthew 11. Come now. Now is the day of grace. Ngayon ay araw ng biyaya. Huwag mong asahan na pareho pa rin sa kinabukasan. Anong kabuluhan ng pag-aaral mo? Kung isang araw ikaw ay magkasakitan, di na gumaling. At ikaw ay mapahamak. Alam nyo, galing kami sa Baguio, di ba? Ni Pastor Mon at doon kami nakitira ng overnight sa ating kapatid na Kuya Scott. Malapit siya doon sa hill. Alam niyo ba doon sa lugar niya, may hill, medyo mataas din. Tapos mayroong hilera ng bahay na ginagawa, and then kalsada, and then bahay niya. Alam niyo ba, bumagsak doon ang napakalaking bato, kasi laki nito, mula sa hill. Gumulong ito hanggang umabot sa kalsada. Isang di pa na lang huminto doon sa mga trabahador. Sa tingin ninyo, swerte yon? Ang Diyos ang nagsalita, tumigil ka ba to? Bibigyan ko ng pagkakataon yung mga tao na yan. Ganon din sa iyo. Alam mo ang karanasan mo sa araw-araw. Alam mo ang kamay ng Diyos upang ikaw hanggang ngayon ay huminga. Makalakad, may katinuan. Para saan ang mga kabutihan ng Diyos? Gusto niyang maligtas ka, kagaya ng mga pagano na ito. Siya ang unang gumagawa sa anumang paraan gagawin niya dahil ayaw niya na mapahama ka. That's point number 1. Number 2, makikita natin dito yung pagtugon. Ang Diyos ang unang gumagawa, pero hindi tayo mga bato, hindi tayo mga semento na walang pakiramdam. Binigyan tayo ng lahat ng Diyos para maintindihan niya, maintindihan mo, maintindihan natin ang pagmamahal niya sa iyo na hindi ka naman karapat-dapat dahil sa iyong mga kasalanan. Hindi sa tumitigil ng pagmamahal sa pagsusupply ng lahat ng kailangan mo day by day. Higit sa lahat, talagang concern siya sa eternal life mo, eternal destiny mo. Kaya pinapakain ka rin ng espiritual na pagkain. Ang salita ng Diyos, ang pinapangaral sa iyo, yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Ang tanong ito, paano ka tumutugon? Sa buong ito, taon na ito, I assume na kayo'y linggo-linggo nandito, morning, afternoon. Kung hindi ganun, magbago na kayo. May bagong taon ulit. Ang Lord's Day ay Lord's Day. So, ang daming panahon na napakinggan mo siya. Ang tanong, paano ka tumutugon? Paano ka nagre-respond sa panawagan niya? Na mabuting Diyos, mapagmahal, nagliligtas, nahahabag, at nag-o-offer sa iyo ng tunay na buhay sa piling niya. So yan ay makikita natin dito sa talatang binasa natin na may mga nag-reject at may mga nag-accept. At yan ang tanong ko sa inyo. Makita natin dito mga nag-reject. Si Haring Herodes, mga pari, mga eskriba. And in fact, sinabi dito, buong Jerusalem ay nagalala. Bakit ba nag-alala ito? Hindi ba ito'y magandang balita na andito na ang tagapagligtas? Alam na mga tao, si Herodes talaga ay mamamatay tao. Siyang hari na magaling, makapangyarihan, builder, politiko talaga yan. Yung Roma, na kung saan sila ay nasa ilalim, ang Roma, ang emperor na naglagay sa kanya dyan, siya Idumea. At itong si Haring Herodes, pinatay niya ang kanyang asawa, pinatay niya ang kanyang 2 anak, libo-libo ang kanyang pinapatay.
Sa tingin mo, itong balitang ito nakakatuwa sa kanya na may hari silang hinahanap. Ako ang hari dito. Sinong hari hinihanap mo? And then, tinipon niyang lahat ng mga expert sa Biblia. Saan nakasulat dyan? Saan nakalagay? Yung tagapagligtas. Hinanap agad ito na mga scribe, itong mga eskriba. Yan ang trabaho nila. Maingat silang nagsusulat ng Biblia. Nakita naman nila sa lumang tipan, Micah 5 verse 2, sa Bethlehem talaga, siya ipapanganak. At alam nyo ba? Siya ay magiging pastol ng aking bayang Israel. Ito ang katangian ng tagapagligtas. Isang tunay na pastol ng kaluluwa kagaya sinabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ay mabuting pastol, maging sa bingit ng kamatayan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ito yun, siya yun. Nakita nila. And so, miniting ng lihim ulit ditong mga nag-reject. Itong si Herod sa mga pantas na naghahanap kay Kristo pang siya'y sambahin. Anong sinabi dyan ni Herodes? Na, verse 8, pag natagpuan ninyo, tagbigay alam nyo sa akin. Bakit? Para sumamba rin ako. O ba, maganda. Maganda pero mandaraya. Mandaraya. Yung nguso niya, hindi tugma sa puso niya. Sinabi niya sa nguso niya, sasamba siya. Pero ang tunay dyan, anong nakita mo sa verse 16? Naggalit siya. At anong ginawa niya? Pinapatay niya ang mga bata. 2 years old, pababa. Imagine mo, bata ka. Ang daming pangarap ng nanay mo, tatay mo. 2 years pababa, pinatay lahat. At ang lahat ng iyon ay propesiya. Yun ay nakalagay sa aklat ni Jeremiah. Walang nangyayari na hindi alam ng Diyos. Siyang sovereign sa lahat. Maging sa panahon ng pagdadalamhati. Pero nakita natin na mga tao nag-reject sa Kanya. Nagalit siya. At makita din natin na mga tao na walang pakialam sa Kanya. Nakita ng mga scribes, na mga experts sa Biblia, talaga pala dito sa Bethlehem. Ito na nag-ahanap. Ginabayan sila daw ng star ng Diyos. Nandito na to. May ginawa ba sila? Pagkatapos nilang makita sa Biblia, may ginawa ba sila? Wala. Ang ibig sabihin, wala silang pakialam. Walang interes. Yan ang mga taong nag-reject sa Kanya. At sasabihin ko sa inyo, maraming taong ganyan sa church. Sa labas ng church, alam natin maraming tumatanggi sa Kanya. Pero sa looban ng church, ng iglesia, marami din ang tumatanggi sa Kanya, walang pakialam. Masakit sa pandinig yan, pero kung hanggang ngayon tinatanggihan mo siya, kung hanggang ngayon ay hindi ka sumasamba ng buong puso't kaluluwa mo, kung ikaw ay hindi nag-aalay ng buhay mo sa Kanya, nire-reject mo siya at babalayan. Sa pagbabalik niya, sasabihin niya sa Matthew 7, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Ngayon ay araw ng biyaya ng Diyos. Tinatawagan kayo mga bata at matanda na parito si Jesus at siya'y hari na dapat nating purihin. Huwag mo siyang tanggihan. Siya lang ang tanging tagapagligtas at wala nang iba. Ang susunod na pagbabalik niya ay paghahatol na. Paghahatol na. Kaya ang bawat araw ay mahalaga. Kagaya ng kinuwento nyo, kung hindi
Tumigil ang batong malaki, durog talaga sila. May another kwento ko doon sa Baguio, yung mother ni Annabel, yung pinag-pray natin na namatay. May bahay sila doon sa may Balatok. Alam nyo ba, biglang lumubog yun. Ang daming bahay doon ang nalubog at nawasak at may buhay din. Sarap ng tulog mo, no? Panood mo ng TV, ano ka lang, o kaya scroll mo doon sa Facebook mo, and then biglang bumagsak. Tapos na. Kaya ngayon ay araw ng biyaya sa iyo. Huwag mo siyang tanggihan. Tingnan mo itong mga tumanggap dahil una sa lahat, kinilos sila ng Diyos. Hindi mo kayang pumunta o lumapit kay Jesus kung hindi Kanya ginabayan. Sapagkat ang tunay na nakaranas ng habag ng Diyos upang ikay papalapitin kay Jesus, upang marinig mo ang magandang kwento ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ang pagparito ng Panginoon, ang Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang Kanyang muling pagbabalik. Tingnan mo itong mga pantas na ito. Kahit na mahirap ang proseso ng kanilang paghahanap sa tagapagligtas at hari. Sinabi ko sa iyo, napakalayo noon. Mula Iraq hanggang Jerusalem. Walang modernong sasakyan. Nakagaya ng sinakyan namin ni Pastor Mo, pabalik dito sa Baguio. Air condition, may CR, pwede ka pang mahiga. Walang ganyan. Lahat ng kahirapan sa paglalakbay, yung panganib sa daan, yung pag-iwan mo sa pamilya mo, hindi ka sigurado kung makakarating ka ba doon. Walang Google Map doon. Walang Waze. Pero hindi sila nag-aksaya ng panahon, kagaya ng mga pastol. Let's go! At sila'y naglakbay at natagpuan nila. So kahit na mahirap anumang difficulties in life, kahit na yung dinatnan nila na sila dapat ang mga taong interesado sa Panginoon, walang interes sa mga tao sa Panginoong Jesucristo. Dapat sana ito ay talagang celebration, ito talaga'y masaya. Walang interes. Interes lang ang mga material na bagay. Hindi sila na panghinaan ng loob. Kahit may mga disappointment silang naranasan, hindi sila sumuko na makita nila ang Panginoon at tagapagligtas. Kahit na sila ay mga tao, mga dignitaries, sila ay may mga karangalan doon sa Babylonia. Dapat sila ay welcome doon ng isang bansa. Walang ganyan. It doesn't matter. Ang mahalaga sa kanila, matagpuan nila ang tagapagligtas at sa gabay ng Diyos, sa Kanyang pagkasoberano sa lahat, ginamit ang bituin na nilikha ng Diyos. At sila, sa verse 11, verse 10, nagalak sila nang makita ang bituin ng Diyos. And then sa verse 11, pumasok sila sa bahay na ordinary. Nakita nilang sanggol. Hindi yung nakasuot ng hari, hindi ganoon. Ordinary talaga. At sila ay nagpatira pa. At sila ay sumamba. At sila ay nag-alay sa Kanya. So nakita ninyo dito, yung may pagtugon at pagsamba. Yan ba nangyayari sa buhay mo? Sa iyo na mga Kristiyano, mga mananampalataya at membro ng iglesia, tunay ba? Buong puso ba? Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos sa iyo, na masama at anak ng kadiliman ng Diablo, ngayon ay anak ng Diyos. Anong pagtugon mo? Marami ka bang reklamo sa buhay? Marami ka bang mga puna sa mga kamalian ng buhay? Marami ka bang disappointment sa buhay, maging sa loob ng iglesia? Hindi ba yan natatabunan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo na hindi karapat-dapat? Nawa, buksan niya ang iyong puso ng sariwa. Naway kay tumulogon ng tunay na may pagpapasalamat at pagpapasakop. At panghuli,
makita natin sa verses 10 to 11 na sila ay nag-alay sa Panginoong Hesukristo ng mahalagang regalo. Sila'y sumamba at sila'y nagkaloob sa Kanya. At may aral ito sa iyo at sa akin. Tinawag tayo, niligtas tayo para maglingkod at mag-alay sa Kanya. We're supposed to be like SM, happy to serve. Hindi sa panlabas lang, kundi out of the abundance of the heart. So ano mga regalo nila? Hindi natin familiar masyado, pero sila'y nagpatira pa, naghandog sila ng kayamanan, ginto, kamanyang, at mira. Alam niyo, may mga kahulugan ito, pero ito ay mga regalo para sa isang mataas, kagalang-galang, at hari talaga. Itong ginto, ito'y tinatawag na metal of kings. Ito ay pag-acknowledge o pagkilala. Itong batang ito, sanggol na ito, ito'y hari. Ayon sa mga narinig nila siguro kay Daniel at sa propesiya ng Biblia, siya talaga ang Mesiya, ang tagapagligtas, ang hari na mga hari. And so may dala silang ginto. Imaginein mo ito na dala-dala mula sa Iraq at itong ginto ay paano kung sila ay naharang sa daan? Hindi na sinabi kung ilang kilo ito, no? Basta ito'y dinala nila para sa hari at si Haring Jesus. Dahil sila'y kinilala nila bilang hari. Kamanyang o incense, ginagamit yan sa templo, yung pabango. At ito'y ginagamit sa pag-anoint ng mga pari. At ito'y pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Maring hindi complete ang knowledge nila. Nevertheless, nakita natin ang gawa ng Diyos sa buhay nila, sa pag-aalay, sa pagsamba at pag-aalay, nag-alay sila ng angkop para sa katangian ng ating Panginoong Hesus, kahit siya'y sanggol pa. Sapagat ang Panginoon natin ang siyang pinaka-punong pari, high priest. Sa pamamagitan niya, tayo'y nakalalapit sa ating kabanal-banalang Diyos. Subalit siya'y banal at walang kasalanan. Itong mira o myrrh, ginagamit ito para sa burol. Medyo kakaiba, no? Riregaluhan mo itong para sa bata na ng ganitong regalo. Pero hindi natin alam kung anong amount ng knowledge nila dito. Pero ito ay kanilang act of faith para sa tagapagligtas na mamamatay sa krus. Para matubos tayo, maalis ang ating kasalanan, ilipat sa Kanya, maalis ang galit ng Diyos, ilipat sa Kanya, ang buhay niyang kabayaran dahil wala kang pambayad. Ang lahat ng ito ay paghahanda sa Kanyang kamatayan dahil hindi hiwalay ang Kanyang pagkakatawang tao sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at muling pagbabalik. At yan ay pinapahayag sa iyo ngayon upang ikay hamunin. Anong kaloob ang binibigay mo sa Kanya? Anong kaloob? Wala tayong mga ganitong gold, frankincense, and myrrh. Pero sinabi sa Romans chapter 12, ialay ninyo ang inyong buhay bilang buhay na alay ng inyong paglilingkod sa Kanya. Yung buhay ninyo na inyong ibinubuo sa trabaho ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa bisyo ninyo, buhay ninyo. Yan ba'y ginagamit nyo? Ginagamit natin para sa may-ari ng buhay natin. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang ating hari. At sasama tayo sa Kanya. May kailangang panahon natin dito. Huwag mong aksayahin ang buhay mo. Only one life. Only what's done for Christ will last. Yung pinuntahan natin na ating kapatid at miyembro dito, manggagawa tapos ng ating akademya. Nung malaman niya 3 or 4 years ago na meron siyang cancer. Anong ginawa niya?
Imbis na panghinaan ng loob, lalo pa siyang naging masipag sa pangangaral doon mismo sa mga nagdadialysis na may limitasyon na lang ang buhay. Siya ay nangangaral doon linggo-linggo hanggang sa huling buhay niya. Hindi lahat pinagkalooban ng pangangaral at pagtuturo, pero anong inaalay mo sa kanya? Dito sa iglesia na maraming ministeryo na pinagkatiwala sa atin upang nang sa ganon ang ibanghelyo ng kaligtasan ay maiturot maipangaral sa loob ng kwartong ito at sa labas upang ang tao ay maligtas at magpasakop sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon upang wag silang humangtong sa walang hanggang pagdurusa non-stop, forever and ever, kasama ng dyablo at mga rebelde na nag-reject sa Kanya. Now is the day. Ngayon ay araw ng kaligtasan. Sa aking pagtatapos, sagutin mo ito sa sarili mo. Handa kayo, mga bata, sa tanong ko? Mga kabataan, handa na kayo, mga matanda? Si Jesus ba talaga ang hari ng buhay mo? Sagutin mo yan. Si Jesus ba talaga na tunay na Diyos at tunay na tao, nagpakababa kasamang mga hayop, maraming lugar at mabaho sa sabsaban hanggang siya'y mamatay sa krus upang tayo matubos at maligtas? At siya'y diniklara ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at babalik siya isang araw upang hiwalayin ng tao. Ang kaliwa ay mga kambing, ang nasa kanan ay mga tupa ng Diyos. Siya ba talaga ang hari mo? Let's pray. Ama namin na nasa langit, pagpalain mo ang iyong salita. Nawa kami ay magpatirepa sa iyo, sumamba sa iyo, kilalanin ka bilang hari namin ng buhay namin, ng iglesyang ito ngayon at magpakailanman, ayon sa iyong biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. O aming Diyos, ma-revive kami ng mga membro dito ng Cubao Reformed Baptist Church. Ikaw ang hari, hindi kami o sino man. Ikaw ang dapat naming pag-alayan ng aming buhay nang may kagalahan sa pansamantalang buhay namin. Ipinapanalangin po namin ang pagliligtas mo sa mga bata dito, mga kabataan namin, mga matanda. Panginoon naming Diyos, para yan sa kapurihan mo, para yan sa kaluwalhatian mo. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.